Ay di ito ang bahay. Problema ito kasi 900 at 12 ang numero. 900 at 8 ang binili ko. Yung larawan sa auction ay ng bahay na iyon. Sa tingin ko lupa lang ang nabili ko. Parang lupa lang talaga ang nabili ko at yun lang. Kaya medyo palipat-lipat ang video na ito kasi 9 na buwan na ngayon mula noong binili ko ang property na ito. Ipapaliwanag ko ngayon ang binili ko, isang property na may tax deed. Kaya kung hindi mo babayaran ang buwis sa iyong ari-arian ng matagal na panahon, sa huli ay kukunin ng county ang ari-arian na iyon. Kinukuha nila ang ari-arian at inilalagay sa auction para maibenta, kahit hindi sila real estate business. Bumili ako ng ganitong ari-arian mula sa tax deeded auction. Ipapakita ko ito mamaya. Ang nangyayari ay di mo agad makukuha ang malinis na titulo, kundi isang quiet title. May taong sinabihan tungkol sa lupang ito, pero di siya nagpakita ng interes dito. Kaya magbibid tayo para sa buong lupang ito sa susunod na bahagi ng video. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo sandali lang. Inaaral ko kung paano gumagana ang tax deed system at doon ko natutunan kung ano ang quiet title at ipapaliwanag ko pa ito mamaya. Ang akala ko na binibili ko ay itong bahay na ito. Itong may 2 kwarto, 2 banyo na bahay na maganda at may garahe. Nag-research ako, sinuri ko sa tax map at auction photos. At akala namin ito ang bahay na binibili namin. Ang nabili ko lang pala ay yung lupang katabi ng bahay, na aksidente lang. Sa website ng county namin, makikita ang auction result. Nakabili ako ng bahay ng 60,000 at 400 nagdeposito ng 3,000. Kaya may balanse pa akong 57,300 at 80 at dock stamps. Ang bayad ay 57,839. Kailangan kong bayaran agad ang balanse bago makarating sa korte ang dating may-ari para hindi nila ito mabayaran. Nanalo ako sa auction ng property na ito, ilang oras na ang nakalipas, 4:00 na ngayon at magsasara ang auction ng 5:00. Sinabi sa akin na sa auction, pwedeng tubusin at bayaran ng tao ang utang bago matapos ang araw. Kung mauna sila, kanila ulit ang property kaya gusto kong mauna. Balak ko sanang pumunta bukas ng umaga, pero ngayon na lang. Nandito ako para alamin ang kailangan para mabili ang lugar na ito. Narito ang cheque ko, 58,000 kasama ang 5,000 na cash na binayad ko. Kaya aalamin natin ang kailangan. Ibibigay niya sa akin ang titulo. Ngayong araw mismo, sa kamay ko, hindi ko alam. Oh, ayan, cash ay na-check na. Cashier's check, ayan na. Salamat, bigyan mo kami ng ilang maliit na tala. Pupunta ako sa opisina at babalik agad matapos ang 15 minuto. May sarili na akong bahay sa Florida sa halagang 62,839,800. May sarili na akong bahay. Tara, tingnan natin. Ang bilis lang, 15 minuto lang. Pinunan pa nila ng deed para sa akin. Grabe. Ako na ngayon ang may responsibilidad sa pagpasok sa bahay, kaya nandito na ako sa downtown Stuart, Florida. Tingnan natin kung gaano kalayo ito mula sa downtown. Mag-navigate tayo sa address. Sabi dito, 9 na minuto lang ako ang layo, 9 na minuto mula sa downtown, tulad ng mga kainan, nightlife, musika, mga beach at boating, lahat 9 na minuto lang ang layo. Ayos naman. Nagkamali ako, inilagay ko ang street at hindi Avon. Malaking pagkakaiba yon sa Florida. Southwest, northwest, southeast, lahat ay ibang direksyon, 6 na minuto mula downtown. Naglalakad ako sa tabi ng bagong Range Rover. Ayoko talagang dumating sa bahay gamit ang Range Rover. Bukas, darating ako gamit ang RAM at ipapark sa kalsada. Maglalakad tayo para tingnan ang bahay. Kasi yung lugar, di naman ganun kaganda. Ito yung bahay. Maganda ang itsura ng bahay. Ayos naman ang bubong ng garahe. May kupas ng kulay sa isang kanto. Maayos ang landscaping kahit medyo magulo ang mga halaman. Tingnan natin yung basura kung may laman pa. Pero mukhang walang laman yung mga basurahan. Magandang senyales na nakakandado ito at lumago na ang damo. Siguro ibig sabihin nito, walang nakatira dito. Tingnan mo, di pa kinukuha ang mga sulat. Maganda yan. Ay, maling bahay pala. Problema ito. Ang address ay 900 at 12, pero 900 at 8 ang binili ko. Ang larawan sa auction ay ng bahay na iyon. Sa tingin ko, lupa lang ang nabili ko. Diyos ko, kailangan ko pang mag-research mamaya. Ano? Hindi pwede na larawan ng bahay na ito. 1 kwarto, 1 banyo, pero 900 at 12 ang numero. Litong-lito ako ngayon, 900 at 20, 900 at 12. Ay putik,
Baka nagastos ko yung 60,000 dyan mismo sa piraso ng lupa na yan. 2 oras ang lumipas, kaya pumunta ako sa gym para luminaw ang isip ko kasi talagang nagkamali ako. Nung tiningnan ko yung lote at yung numero sa mapa, ipinakita sa larawan yung bahay na katabi mismo ng bakanting lote. Iniisip ko ng positibo, bahay yon, hindi lote. Unang beses ko ito, kaya maaari kang matuto sa mga mali ko. Patuloy akong nagkakamali. Matuto ka para di mo na maulit ang parehong pagkakamali. Matuto ka gamit ang pera ko, hindi sa'yo. Natututo lang ako habang ginagawa ito. Kahapon ko lang natutunan mag-bid sa bahay na yon, kaya nag-gym ako para maliwanagan. Sinuri ko muna lahat bago pumasok sa gym. Sa huli, nakabili ako ng lote. Pag uwi mula gym, nadaanan ko ang 2 lugar na ito. Di na sila gumagawa ng mga mobile home tulad ng ginagawa nila sa Florida. Ang ginagawa na nila ngayon ay itong mga modular na bahay. Sakto sana ito, mahaba siya. Mahaba rin ang lote, kaya bagay na bagay itong mahaba na bahay. At kung matagal ka nang sumusubaybay, alam mong gumagawa rin ako ng mga container na bahay. Simpleng ideya lang na maglagay ng container na bahay dito at subukan kung paano tayo magtatagumpay. Baka isang container na bahay ito. Tingnan natin kung anong maaaprubahan sa atin. Sasabihin ko sa iyo na hindi ako sumusuko kung nakita mo man yung unang palpak na bahay na ginawa ko. Naging positibo ito na di nila inakalang magagawa ko. Kung iniisip mong kaya ko, uulitin ko, hindi ako sumusuko. May buwaya kaya. Hahanapin natin ang solusyon, kaya sa susunod na eksena, gagawin natin bukas. Pupuntahan ko ang lupa para tingnan kung may kuryente at problema doon. May kaibigan ako sa New Hampshire na tagapagtayo. Hihingi ako ng rekomendasyon niya para sa mas malaki at mas maganda. Sinikap kong maging positibo kahit malungkot ako. Kinabukasan, mas kalmado na ako at marami nang naisaliksik. Kagabi, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Kahapon, nahihiya at napahiya ako. Sobrang sama ng loob ko. Nag-research ako. Tingin ko tapat lang ang pagkakamaling ito at pwedeng maulit. Gusto kong pag-usapan ng ilang bagay. 3 bahay mula rito, kailangan ng full rehab. Buong renovated na itong bahay at binebenta na. Mamaya pag-uusapan natin ang ilang numero. Makikita mo na ito ay may 2 kwarto, 1 banyo at maayos ang pagkakakumpuni. Sige. May isa pang bahay sa kabila ng kalsada na maayos din. Maganda ang bakod, bago ang aircon. May bakanting lote rin dito. Gusto ko nang puntahan ang lote ko ngayon na kalmado na ako para makita ang nangyayari doon. May isa pa rin tayong bakanting lote dito. At talagang napakabobo lang. Nakasulat na 912 sa 2 beses. Nakasulat ang 912 doon. Sobrang katawa-tawa lang. Ang napansin ko sa property na ito ay malaki ito. May bahay talaga dito. Sa property na ito, 5 taon na ang nakalipas. Nasira ito. Kukuha ako ng landscaper para gibain, linisin at planuhin ang lugar. May plano na ako. Magaling akong gawing maganda ang masamang sitwasyon. Kaya gagawin natin yon. Aayusin ko ang sitwasyon. Lilinisin ko muna at titingnan kung nasaan na tayo. Ibig kong sabihin, mababa ang kita dito, kaya magtatayo tayo ng abot kayang pabahay tulad ng Section 8 o container homes. Sakto itong pagkakataon para sa pamumuhay sa container home. Kailangan kong malaman kung nasaan ang koneksyon ng sewer at tubig. At dati itong may kuryente mula sa poste papunta sa bahay na dating narito. Una, magbabayad ako ng tao para linisin ito para makita natin kung ano ang itsura nito pagkatapos. Kaya makikita mo talaga dito kung saan dati ang driveway, ayun mismo. Nandito ang mga koneksyon ng tubig, di naman mahirap. May tubig at sewer na tayo, kailangan na lang ng koneksyon mula sa poste. Magiging interesting ito sa YouTube. Sa susunod, babalik ako sa laptop ko. Gusto kong ipakita sa iyo ang nakita ko. Nag-research ako at gusto kong ipakita sa iyo ang mga positibo tungkol sa lugar. Marunong akong makakita ng kagandahan kahit sa pangit. Kaya kailangan ko itong gawin. At may magagandang bagay dito na ipapakita ko sa iyo sa susunod na clip. Makikita mo na may mga parke at mga field at lahat dito. Lugar ito na may mababa ang kita, pero lahat nangangailangan ng tirahan. Kaya mong bumili ng $1,000,000 na bahay, pwede rin tayong bumili ng mas mura o magpaupa ng Section 8. Malaki ang potensyal dito. Pwede kang bumili ng gawa na o pre-manufactured na bahay. Gagawin mo lahat ng ito kasabay ko gamit ang pera ko, gastos ko, mga pagkakamali ko. Marami kang matututuhan dito. Ako rin. Makalipas ang 2 linggo, update sa property. Mga 2 linggo na ang lumipas, kakalabas ko lang ng gym.
87 degrees na kahit 9:30 pa lang ng umaga. Kaya itong paliligo pero mainit. Mainit dito. Mainit, mahirap huminga. Walang malamig na paligo dito sa Florida. 3 minuto lang ang layo ng gym ko mula sa property na binili ko. Sa nakaraang 2 linggo, paikot-ikot akong kumukuha ng sagot at kailangan kong sabihin na namamangha ako kung gaano ka-helpful ang lahat ng tao. Lahat ng tao sa Stuart, mula sa tagatasa ng buwis, clerk ng bayan, inspektor ng gusali, hanggang sa departamento ng tubig at imburnal. Bawat isa sa kanila ay nagbigay sa akin ng sagot at direksyon ng walang pag-aalinlangan. Hindi sila nainis, hindi sila nabigo. Sinasabi ko sa kanila, unang beses ko ito. Humihingi ako ng paumanhin na bago lang ako dito at agad nila akong tinutulungan nang may malasakit papunta sa tamang direksyon na gusto ko. Balak kong magtayo ng container home dito. Nakipagkita ako sa building inspector at lumabas ang clerk, pinaprintan ako ng 30 pahina ng code at regulasyon at ina-highlight ang mga para sa akin. Inabot siya ng 15 minuto sa opisina at akala ko nakalimutan na niya. Bumalik siya na may dalang makapal na papel at ina-highlight kung saan ako magbabasa. Hindi ako makapaniwala. Pareho pa rin ang nangyayari. Ang dami ko nang nasabi. Nagpapasalamat ako sa bayan ng Stuart dahil kamangha-mangha ito. Pupunta kami sa property para ipakita ng tubig at imburnal department kung saan ang mga koneksyon ng tubig. At kung may grinder ako, na sa tingin ko ay dinudurog ang lahat bago ito pumasok sa imburnal. Tumatawid ako sa reels ngayon. Medyo magaspang. Pero gusto kong ipakita sa iyo ang mga pavers at magandang tanawin dito. May simbahan dyan. Hindi naman pangit tingnan ang bahay na yon. May isang lalaki sa Z06. May mga bahay at taong ipinagmamalaki ang komunidad nila. Dito, parang may mga taong nagmamalasakit at medyo presentable naman sa ilang bahagi. May mga bakanteng lote na siguradong murang binebenta. Ako naman, nagbayad ng 62,000 para sa isa, ang tanga ko. Pero heto tayo, kakaalis lang ng tubig at sewer. Nandito sila nang di umabot sa 10 minuto at sobrang nakatulong. Salamat Adam at Bruce. May koneksyon ng tubig pero walang metro. Kailangan ko pang magpalagay, lalo na kung gagawing duplex, dagdag pa ulit na metro. Magbabayad para makabitan, ayos na, metro na lang ang babayaran. Tapos meron akong koneksyon ng imburnal mula sa kalsada papunta rito at ito ang property. Nilinis ko na lahat at pinatrim pati gupit ko na ang damo. Sa lapad, 40-35 talampakan ito habang 40 talampakan ang mga container home. Kailangan kong malaman ang setbacks. Tulad ng kung isang talampakan lang ang setback, ayos lang. Kung hindi, malamang na masyadong malapad ang container para mailagay dito. Sa tingin ko, hindi ko ito mailalagay ng pahalang maliban kung ilalagay ko ito ng ganito at ikokonekta sa mga driveway palabas. Pero duda akong kaya ko. Medyo nalinis na ang property at maganda na ang itsura. Marami pa tayong pwedeng gawin. Nasa 63,000 na ako. Yung Land Rover na binili ko, halos kapareho lang ng presyo sa lupa, kaya parang kotse lang ang halaga ng lupa na nakuha ko. Nandito ako kahapon, nagbisikleta ako mula dito, papuntang Downtown City Hall hanggang sa tubig. Papunta sa lahat ng magagarang restaurant sa loob lang ng 5 minuto. Ang ganda talaga ng lokasyon na to. Yung bahay na yon ay para sa mga tanga. Ang tanga ko. Maglalagay sila ng istasyon ng tren, isang high-speed na Riles na mula Miami papuntang Orlando na malapit lang dito. Mga susunod na taon, mga 2 taon pa, aprobado na lahat. Kaya tataas ang halaga ng lugar na to. Tanga pa rin akong bumili ng lupa kahit ano. Hindi lahat ng bahay sa auction ay may malinis na titulo. Pero kapag bumili ka sa realtor, sigurado kang malinis ang titulo. Ginagawa nila ng title search at sinusuri ng mga abogado ang bahay. Kaya pag binili mo ito, malinis na ang titulo. Kapag bumili ka ng bahay sa auction, pwedeng may mga lien ito. Kaya mahalagang magpa-title search para malaman ang kasaysayan ng bahay. Kung bibili ka ng bahay na may tax deed, hindi agad malinis ang titulo. Kailangan mong mag-apply para dito at hindi mo ito magagawa mag-isa. Kailangan mong kumuha ng abogadong eksperto sa real estate para mag-file ng quiet title. Kapag walang lumapit, makukuha mo ang malinis at libreng titulo. Kung meron, kailangan mong maghintay ng 4 na taon. Kung may mag-claim, kailangan nilang bayaran ang nagastos mo bago nila mabawi ang ari-arian nila. Gusto naming mag-file ng quiet title matapos naming mabili sa auction. Ilang linggo na rin mula makuha namin ang ari-arian. May 3 akong pagpipilian. Una, pwede akong maglagay ng container home dito, na siguro pinakamadali. Nakabisita na ako sa munisipyo at aprobado na ito. Pwede akong magpatayo ng duplex pero may moratorium pa ngayon ang bayan.
Hindi sila nagbibigay ng permit sa mga property na ganito dahil nasa restructuring district tayo. Gusto nilang ayusin muli ang distrito o zone na ito. Kaya hindi sila pumapayag ng duplex. Gusto kong ipakita sa iyo kung ano ang gusto kong ilagay dito. Andito lang ang Boys and Girls Club, may mga parke, may middle school, lahat yan ay walking distance lang mula sa property na ito. Ayokong maliitin ang isang lugar. Lahat ng tao ay kailangan ng tirahan at paraan para mabuhay, ngunit hindi ito mayamang lugar. Nasa dulo ng kalye namin ang autoridad sa pabahay. Ang lugar na ito ay kwalipikado para sa Section 8 na pabahay. Ibig sabihin ay may tulong mula sa gobyerno, kaya ang gobyerno ang magbabayad ng hanggang 70% ng upa sa bahay. Ngayon, ang kasalukuyang upa sa 3 kwarto dito sa lugar na ito ay nasa 1,800. Kung maging duplex ito na tig 3 kwarto, kikita ako ng 3,600 kada buwan sa upa. Ngayon, sasagutin ng gobyerno ang 70% ng bawat unit, kaya 2,500 at 20 kada buwan ang babayaran nila. Pag hinati sa dalawang nangungupahan, magiging 5, di ba? 40 bawat isa para tumira sa bahay na may 3 kwarto at 2 banyo. At nakakakuha ako ng garantisadong kita mula sa gobyerno, kaya doon ako mas pumapanig. May 3 option ako at ipapakita ko ang duplex na gusto kong ipatayo. Mahahaba at makikitid ang mga lote, kaya may requirement silang 5 talampakang setback sa bawat gilid, dahilan kung bakit mahirap makahanap ng tamang duplex. Ngayon, itong mga ito, tulad niyan, mahahaba, makikitid at perpekto. Mga paupahang unit na konkretong block at impact windows. Wala pa tayong 1 minutong nagmamaneho. May baseball, football at basketball court dito. Nasa City Hall ako ngayon at nakuha ko na ang mga plano para sa ipapatayo ko. Lahat ng setbacks ay aprobado at sasabihin ko sa iyo ang gusto kong ipatayo. Hanggang 2 linggo lang ang nakalipas, pinapayagan ang duplex na gusto ko sa aming komunidad. Ipaliwanag ko. Ang bayan ay nire-restructure at nire-redevelop ang lugar na yon. Pinapayagan nila ang mga single family, sinusubukan nilang mga single family lang ang payagan. Di sulit sa akin gumastos ng 300,000 para sa single family na may 3 kwarto doon. Kung duplex, mas lalaki ang kita ko at hindi rin malaki ang gastos sa pagpapatayo. Bukod pa dyan ngayon, may moratorium ang planning board. Pinipili nila ang papayagan at di papayagan. Pinapatigil muna nila ang pagbibigay ng permit para sa mga bagong gusali sa zone na yon. Kaya parang natigil kami ngayon. Hindi option ang duplex sa ngayon, ibig sabihin hindi rin option para sa akin ang single family sa ngayon. Kaya ang unang opsyon o pangalawang opsyon ay, una, ibenta ito, na sa tingin ko ay kaya kong gawin. Kaya naming kumita ng 10,000 na sobra sa puhunan. O pangalawa, pwede akong maglagay ng container home doon at pagkatapos ay paupahan ang 1 kwarto, 1 banyo na bahay sa property na iyon ng madali. Inaprubahan iyon. Pwede akong maglagay ng container home doon. O pwede ko itong ibenta para kumita ng 10,000 na tubo. Iikot ko ang camera, iyan ang City Hall ko. At ito ang tanawin mula sa komunidad ko, na talagang kamangha-mangha. Kung maglalagay ako ng bahay doon, ang renta ay 1,000 at 100. Kaya nasa 60,000 na ako sa isang property at isa pang 60,000 para sa container home na pakiramdam ko ay di ganoon kahalaga ang halaga kumpara sa iba. May bayad ang permit, ang pagpapatayo, may septic o sewer, marami ka talagang kailangang asikasuhin pagdating sa container homes. Iniisip kong ibenta ito para makita kung magkano ang makukuha. Tingnan na lang natin ang susunod. Grabe, mahal ko talaga ang bayang ito. Ilang buwan na rin ang lumipas. Sorry sa buhok, balat ng kamatis at sando. Kakababa ko lang ng bangka, dinala ko ito sa City Hall. Natapos na ang moratorium, kaya pwede na ulit kumuha ng building permit. Ito ang inasikaso ko nitong mga buwan. Ibinenta ko ito sa kaibigang realtor ko na naglista nito. Nakagulat na may nag-alok ng 10,000 na mas mataas sa binayad ko. Pagkatapos ng bayad sa realtor at closing costs, may kita akong 5,000. Hindi man malaki, tubo pa rin kaysa malugi. Kailangan ko pang magbayad ng buwis, kaya mga 2,000 at 500 na lang ang matitira. Nagpatayo ka ng duplex para sa Section 8 rentals, pero dahil katatapos lang ng moratorium, hindi ito pinayagan at ibinasura ng Estado. Pinapayagan ang restructuring permits, kaya pwede na akong magpatayo ng duplex sa property na iyon. Gagawin namin ito ngayon. Kalimutan mo na ang 60,000 at property number 1. Ito ang dahilan ng paninirahan ko rito. Kalimutan mo na ang 60,000 sa property at yung duplex. Natutuhan ko kung paano gumagana ang auction system, kung paano gumagana ang City Hall. Natutunan ko kung paano gumagana ang courthouse na napuntahan ko na ng 2 dosenang beses.
Nakipag-ugnayan ako sa mga realtor, title agency at real estate lawyers. At meron akong mahusay na real estate abogado. Dahil sa property na yon, natulungan ako sa bagong binili kong waterfront property na nakalista at binayaran namin sa 15 milyon. Di ko muna sasabihin sa inyo, pero may problema. Una, ayaw niyang umalis. Pangalawa, kailangan kong magpunta sa korte. Pangatlo, gumastos ako ng libu-libong dolyar para tumira siya doon ng libre. At pang-apat, hindi pa rin siya umalis. Kaya kinailangan kong paalisin siya gamit ang sheriff. Pagkatapos, naiwan lahat ng personal niyang gamit doon. At ako pa ang nag-empake ng alaala at pamana ng pamilya. Hindi namin itatapon lahat sa susunod na video. Bibili ako ng bahay na na-foreclose sa auction ng bangko. Ipakikita ko sa inyo ang abala at mga nangyayari sa likod ng eksena ngayon. Oo, may daan-daang libong dolyar kaming equity. Pero marami pang kailangang gawin at dapat cash buyer ka. Kailangan may cash ka sa loob ng 24 na oras para ibigay sa title clerk sa korte. Kailangan mong magdeposito agad para di mawala ang deposito. Pwede kang magbid ng hanggang 10, pero magdedeposito ka ng 10% ng max bid mo. Kaya kung naglagay ka ng 10, pwede kang magbid hanggang 100. Tapos kailangan mong bayaran yung kulang na 90 sa loob ng 24 na oras o mawawala yung 10 mo. Kaya ganun ko nabili yung property na yon, nagbayad ako ng mahigit 60,000 dolyar para doon. Pwede na akong kumuha ng permit para sa duplex. At magiging isa yan sa mga susunod naming proyekto. Nabili ko ang foreclosed property at natutunan ang proseso, pati kondo na may 2 kwarto at 2 banyo. Lahat yan nangyari nitong nakaraang taon. Sa isang taon sa Florida, may 3 ari-arian, ilang kumikitang property at isang bahay na kami. Nakakatuwa, marami akong natutunan. Naging daan ang property na yon para sa maraming magagandang bagay. May mga paupahan pa rin kaming ari-arian sa New Hampshire. Sa totoo lang, maganda ang karanasan ko sa car dealership, pero mas gusto ko ang real estate. Iyan ang 2 ginagawa namin dito sa Florida. Sana nakatulong, nakaaliw at nagbigay kaalaman ang video na ito. Ipagpapatuloy ko pa ang seryeng ito dahil ang dami kong natutunan nitong nakaraang taon at gusto kong ibahagi ito. Kung gusto ninyong matutunan kung paano gawin ito, sundan nyo lang ako dahil natututo rin ako habang ginagawa ito. Huwag nyong ulitin ang mga pagkakamali ko. At pagkatapos, pwede rin kayong maging isang real estate mogul, di ba? Nagbibiro lang ako, salamat sa panonood. Kita-kits ulit mamaya, magandang araw. Abangan ang part 2, 3, 4 o iba pa kung saan man tayo susunod. Marami tayong nangyayari dito. May murder house, bahay na na-foreclose na may paalisan, at saka isang duplex sa medyo delikadong lugar. Salamat sa panonood. Kita-kits, paalam!